Jesus. At tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong banal na gawain na paikinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya't akin po kayong inaanyayahan na tayo po ay magsitayo upang magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ito po ay dadalhin sa atin ng ating pong beloved preacher, beloved Brother Edwin Maligaya. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Lawrence. Purihin po ang Diyos, mga minamahal. Tayo po ay manalangin na po. Praise God. Hallelujah. Opo, dakila po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo pong banal at makapangyarihan pangalan ng Panginoon. Sa mga sandaling ito, Diyos, kami po ay nagpupuri ka pa salamat, mahal Panginoon, sa taglay po namin kalakasan na nagmumula sa iyo, Diyos. Maraming salamat po sa mga himala, mga pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa pagkilos sa kalagitnaan, mahal Panginoon. So, bago ang lahat, O Diyos, kami po humihingi ng tawad sa lahat po ng gawang mga pagkukulang, pagkakamali. Isip na banggit na salita, mahal Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa. Sa bawat isa sa amin, O Diyos, hallelujah, sa mga sandaling ito, mahal Panginoon, sa aming pag-aaralang ilang talata, mahal Panginoon, ito yung magsibing pagpapalang espiritual sa lahat ng minamahal ng kapatid na nagpapalag sa kaligtasan ng banal na pangako, mahal Panginoon. Amin pong sama-samang sinasaway ang lahat ng hadlang, demons and hindrances, and doubts, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, mga pag-aantok sa mga minamahal kapatid, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, sa mga sandaling ito. Tayo po ay makaupong lahat, mga minamahal, at tayo po ay sama-samang magbukas ng ating mga Biblia, mga minamahal. Praise God sa umagang ito. Purihin po ang Diyos, kaya po ang ating muna pong pinakamataas na pagpupuri, pagbibigay luwalhati po, at pagsamba ay nauuko lamang sa makapangyarihang pangalan po ng ating mabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise God, at dobleng paggalang at respeto po natin sa ating pong minamahal at iginagalang ating beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta sa ating pong kapanahunan, sa kanya pong mga beloved children, lahat ng mahal sa buhay po ng ating beloved parents in the Lord. Isang mapagpalang umaga na po, madaling araw po sa inyong buong sambahayan. Amen. At ating pong patuloy, sinasariwa po at ginugunita ang mga iniwang aral at mabuting turo naman po ng ating pong minamahal at iginagalang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Purihin po ang Diyos sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Eboy Merly. Praise God sa kanya pong buong pamilya. Sa kanyang beloved wife, purihin po ang Diyos. At sa lahat po ng ating mga beloved preachers, beloved elders, beloved workers. Praise God sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewers. Purihin po ang Diyos at sa ating mga minamahal mga kapatirang nakadalo po ngayon, isang mapagpalang umaga na po sa lahat. Amen. Magsabi tayong praise the Lord. Praise God, mga minamahal. At nawa po, tayo po ay makinig lahat, mga kapatid, sa maikling salita ng Diyos upang lahat ay tayo ay tumanggap po ng mga biyaya na wala pa po sa atin. Amen. Lahat ng blessing, mga minamahal, praise God, at pagpalain pa tayo. Higit sa lahat, spiritual, mga minamahal, ang bawat isa ay madagdagan, mga minamahal, sapagkat yan po ang pinaka-mimithi, mga minamahal, ng ating mabait na Diyos sa bawat Kristiyano, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na sa tuwing tayo po ay mayroong banal na pagkakatipon, ay hindi po nasayang ang buong oras, mga minamahal, overnight, midweek service, mga minamahal, Sunday service, iisa lamang po yan. Mga minamahal, praise God, yan po ay nakakapagpadagdag spiritual sa bawat isa. Amen. Lahat magsabing amen. Purihin po ang Diyos. Kaya po, mga minamahal, sa umagang ito, ating pong basahin ang pambungad na talata dito po sa aklat ng Ephesians, chapter 4, verse 11. Epeso, kapitulo 4, talatang 11, kindly po sa ating mga beloved co-preachers po natin, ating pong basahin, diretsong Tagalog na lamang po tayo, mga minamahal, dito po sa aklat ng Epeso, kapitulo 4, talatang 11. Amen.
Sa mga taga-Epeso, Kapitulo 4, ang talata ay 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ibanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Amen. Lahat po ay magsabing, praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa talatang ito. Ang Diyos po magpala, mga minamahal. Kaya po ang ating pong pamagat, mga minamahal, sa umagang ito, ways to treat Christian leaders. Mga minamahal. Ito po yung tinatawag na matalinong paraan ng pagtrato sa mga namiminuno sa atin sa Espiritu. Mga kapatid, ito po yung napakahalaga. Napakahalaga sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, na magsaliksik, yung matalinong pagkasaliksik, mga minamahal. Praise God. Kung bakit tayo po ay kinabagan ng Diyos sa pinagpalang gawain ito. Bakit tayo po ay nasa ating mga kinatatayuan sa ngayon, mga minamahal. Praise God. At bakit, mga minamahal, tayo po ay na-save sa pinagpalang gawain ito? Ito po yung tinatawag na kahima-himalang bagay, mga minamahal. Bago po tayo na-save sa pinagpalang gawain ito, mga minamahal, may mga nagpakahirap na Kristiyano. Yung mga nauna po sa atin, mga minamahal. Praise God. At sila po ay dumanas ng mga, kung tawagin na po tayong mga pasakit, pag-aayuno, pagpapakagutom, hirap, gastos, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya po tayo po ay nasave, mga minamahal. Tayo po ay nakumberte sa pinagpalang gawain. Hindi po basta-basta, mga minamahal, praise God. Kaya po, mga minamahal, naging madali na lamang yung pagbabago ng ating buhay. Magtataka po tayo. Naging madali lamang, mga minamahal, yung pagpapagaling ng ating iniindang karamdaman noon. Mga minamahal, isama po natin yung ating buhay na magulo. Mga kapatid, at nung tayo po ay mapabilang sa gawain ito, naging madali lamang, mga minamahal, hindi po nagtagal. Nung tayo po ay tumanggap ng bautismo, mga minamahal, hindi nga po umabot ng buwan. Yung ibang linggo pa lamang, mga minamahal, praise God, kanilang pinakinabangan na sila po ay na-save sa pinagpalang gawain ito. Magsabing amen. Kaya, mga minamahal, ang sabi po rito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba'y propeta at mga iba'y ebanghelista at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ito po ay sumimbolo, mga minamahal, sa ating minamahal at iginagalang beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Mga minamahal, sino po siya at sino po tayo? Mga minamahal, hindi po natin siya kakilala. Mga minamahal, praise God. Pero magtataka po tayo, mga minamahal, sa mga wisdom, sa mga panaginip. Hindi lamang 10 dito sa lugar pong ito. Mga minamahal, higit pa, na nagkatugma-tugma, mga minamahal, praise God, yung kanilang nasa panaginip, yung wisdom, mga minamahal, na kanilang nakikita. Ang ating minamahal at ginagalang beloved pastor ay totoong propeta ng ating mabait na Diyos. Magsabing amen. Imaginin po natin yan, mga minamahal, kung hindi tunay at totoo at tayo po ay nasa buong katotohanan. Mga kapatid, praise God, walang pag-aalinlangan, mga minamahal, praise God. At ipinaranas sa ating lahat, kahit sa mga baguhan, sa mga bisita, at higit sa lahat, mga minamahal, yung mga tumatagal ng mananampalataya, di na mabilang na patotoo. Kaya, mga minamahal, praise God, hallelujah. Ang sabi dito, mga minamahal, matalinong paraan ng pagtrato sa mga namiminuno sa atin sa Espiritu. Kaya po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Ang mga namiminuno sa atin ay ibinigay ng Diyos para tayo ay gabayan at kandilihin sa ating espiritual na pangangailangan. Yan po ay ating nabasa sa Epeso 4, talatang 11. At isunod po natin dito po sa aklat ng Jeremiah,
Kapitulo 3, talatang 15, mga minamahal, praise God. Ang sabi nga po, sila ang nagsisilbing taga-akay, mga minamahal, sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano. Mga kapatid, dito po ay step by step, mga minamahal, hindi maaring ikaw po agad ay marunong na. Kinakailangang dumanas po tayo ang bawat isa, mga minamahal, sa pagtuturo. Kaya po, ang sabi po dito sa Jeremiah, Kapitulo 3, ang talata po ay 15. Atin pong isunod dito po sa Efeso Kapitulo 4, talatang 11, na atin pong nabasa na. Ito po mga minamahal kasunod, Jeremiah Kapitulo 3, talatang 15, sa ating pong mga banal na kasulatan, atin pong basahin. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 3 at talata 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, na kakandili sa inyo ng kalaman at unawa. Atin po palakpakan muna po ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos, mga minamahal. Ito po ang ating pong tinatalakay, mga minamahal, sa umagang ito. Ang sabi po rito, mga minamahal kong mga kapatid, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Mga kapatid, wala po tayong makikitang ganitong samahan. Wala po tayong makikitang ganitong kongregasyon. Mga minamahal kong mga kapatid, na talagang kapag ikaw po, mga minamahal, ay hindi po nakakadalo sa pagkakatipon, mga minamahal, aalagaan ka, uunawain ka, pupuntahan ka sa inyong mga liblib na tahanan yung iba. Yung iba, sa mga minamahal, sa mga bulubundukin pa. Yung iba, malalayo pa sa kalsada, mga minamahal. Talagang pupuntahan ka, ipapaloob ka. Mga minamahal, kakandilihin ka, kumbaga, mga minamahal, nanghihina ang iyong pananampalataya, mga minamahal ko, mga kapatid. Praise God, pipilitin ng ating mga minamahal na manggagawa na muli kang palakasin, puntahan sa inyong mga tahanan. Magsabing amen. Magsabi tayo, praise the Lord. Sapagkat, mga minamahal, praise God, ikaw naman, mga minamahal, na tayo, na narito na sa pinagpalang gawain ito. Magsaliksik po tayo ng buong sikap, mga minamahal, ating alalahanin, mga minamahal ko, mga kapatid, sino ang mga taong ito? Mga minamahal, praise God, na sobrang pagkakaabala sa iyong kaligtasan, mga minamahal. Magsabing amen. Sino ang mga taong ito? Saliksikin mo, mga minamahal. Yan ba'y may sweldo dyan? Yan ba'y may pakinabang diyan, mga minamahal kong mga kapatid? Praise God. Ba't ganun na lamang, mga minamahal, praise God, ang pag-iintindi, ang pagkandili sa bawat isa po sa atin. Hindi ka makakita rito 1 buwan, 2 buwan, mga minamahal, magbantay ka na sa iyong tahanan. Pupuntahan ka ng mga manggagawa ng Diyos. Bakit, mga minamahal, nila ginagawa yan? Mga kapatid, sapagkat tayo, mga minamahal, ipagsusulit natin yan sa ating mabait na Diyos pagdating ng araw. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Pangangalagaan po natin, mga minamahal, mga kapatid, na tayo po ay talagang nasa tunay at buong katotohanan. Atin na pong angkinin yan, mga minamahal. Praise God. Yung iba po, mga minamahal, talagang binibigyan nila talagang 100% importansya, mga minamahal, na sila po ay mga lingkod ng Diyos sa pinagpalang gawain ito. Mga kapatid, yung iba, nag-a-half day sa trabaho kapag araw ng Miyerkules. Mga minamahal, talagang pinipilit po nilang makasamba. Mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, nasa kanilang kaisipan, sa kanilang puso, mga minamahal, na ang pagsamba, mga minamahal, ito po ay pagtulong sa ating mga sarili. Magsabing praise the Lord. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Kaya po, ang ating buhay, nung tayo po ay wala pa sa banal na gawain ito, ikumpara po natin, mga minamahal, tayo po ang sabi at tagapagbantay ng ating mga kaluluwa. Ito po yung ating mga beloved workers. Hindi naman tayo kayang alagaan ng ating beloved parents na lahat. Ang kanya prayer, mga minamahal. May mga outstation po tayo, mga kapatid. Praise God, nariyan po ang ating beloved ordained preacher sa lugar pang ito. May mga kasama po yung workers, mga manggagawa. Imagine po natin, mga minamahal, kung tayo po ay walang ganyang tagapanguna, mga minamahal, ano po ang ating buhay, mga kapatid?
Praise God, nadala tayo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Totoong gawain ng Diyos ito, mga minamahal, sapagkat napupuspos ka dito. Kapag pumasok ka dito, mga minamahal ko, mga kapatid, mararamdaman mo, mga minamahal, na hindi mo naramdaman sa ating kinamulatang reliyon. Magsabing amen. Pagdating mo dito, mga minamahal ko, mga kapatid, pagpasok mo pa lamang dyan sa unahang yan, mga minamahal, sa pintuang yan, mga minamahal, mararamdaman mo na yung banal na presensya ng Diyos. Magsabing amen. Tutulong yung luha, hindi ka mga nagpupuri, mga minamahal, mag-iinsi pa lamang. Tuwang-tuwa ka na at galak ka na. Magsabing praise the Lord. Imagine po natin, mga minamahal, kung wala po ang mga workers, ang mga manggagawa, mga minamahal, ang sabi po dito, kung wala sila, mga minamahal, para tayong tupa na pinabayaan. Imagine po natin yan, mga minamahal, yung mga tupa, mga kapatid, na walang nag-aalaga, di ba? Kung saan-saan pupunta yan. Hindi mo mahuli isa-isa, mga minamahal. Pero pag mayroong pastor yan, mayroong pastol, mga kapatid, nagtitipon-tipon po yan, inilalagay po siya doon sa safe na lugar. Magsabing amen. Ganon din po ang mga Kristiyano, mga minamahal. Para tayong sanggol na walang nag-aalaga. Di ba, mga minamahal? Imagine po natin yung sanggol na months pa lamang po, wala pang 1 taon. Iwanan mo yan. Mga kapatid, di ba takot na takot ka? Bibili ka lamang saglit sa tindahan, ang bilis mong bumalik. Mga minamahal, ganyan po yung isip ng isang mananampalataya. Mga kapatid, at para tayong mga bulag na walang taga-akay, itong mga ini-example natin ito, mga minamahal, pwedeng maganap at mangyari. Imagine po natin yung bulag, mga minamahal, na siya po ay walang taga-akay, yung walang nakikita. Di ba? Paglabas mo pa lang dyan, mapahamak ka na, mga minamahal. Paghakbang mo lamang, matutumba ka na. Nariyan pa yung mga nagsasakyang, mga nagbibilisan. Mga minamahal, kung walang taga-akay sa'yo, mga minamahal, praise God, hallelujah, na ikaw ay walang nakikita, bulag ang iyong mga paningin, mga minamahal, hindi ka magtatagal, mamamatay ka, grabing bulag, ibig sabihin, ikaw papahamak mo yan. Ang iyo lamang pag-asa dyan, mga minamahal, yung nag-aakay sa'yo. Magsabing amen. Pero kapag binitawan ka dyan, mga minamahal ko, mga kapatid, isang tiyak na bagay, mapapahamak ka dahil wala kang nakikita. Magsabing amen. Ganon, mga minamahal ko, mga kapatid, praise God, ang pag-aalaga sa atin ng ating beloved parents in the Lord, ng ating minamahal, kagalang-galang beloved evangelist Pastor Wildy Almeida, ang ating mga minamahal na manggagawa, masdan po natin ating mga sarili ngayon. Mangaral na tayo, mga awit na tayo, mga awit na kayo, punong-puno na kayo ng blessing mula sa Diyos na buhay, mga minamahal. Praise God, sapagkat dinala tayong lahat sa tunay at buong-buong katotohanan. Magsabi tayong praise the Lord. Bilangin ninyo ang inyong mga blessing, mga minamahal. Bilangin na ninyo ang mga himala sa inyo ng ating mapagpalang Diyos. Bakit biglang dumating, mga minamahal, ang mga bagay na yan? Samantalang nung una, mga minamahal, lipos tayo ng mga problema. Wala tayong kapag-apag-asa. Larawan tayo ng walang kapag-apag-asang pamumuhay, mga minamahal. Magsabing amen. So, balit, magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Mula nang tayo po naipag-pray ng ating minamahal, kagalang-galang beloved pastor, sa himalang kapamaraanan, mga minamahal ko, mga kapatid, nariyan, binigyan tayo ng bagong pag-asa ng ating dakilang Diyos na buhay. Magsabing amen. Kaya po, mga minamahal, paano tayo dapat makitungo sa ating mga spiritual leaders? Ano ang sinasabi ng Diyos sa Biblia? I give double honor, mga minamahal ko, mga kapatid. Dobleng paggalang, dobleng respeto po, mga minamahal, praise God, sa mga namiminuno sa atin. Yung mga nakatataas sa atin, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang ating beloved evangelist pastor, we give double honor, mga minamahal. Dobleng paggalang, dobleng respeto po. Natin ang karapat dapat ibigay. Mga minamahal, siya po ang ginamit
ng ating mabait na Diyos sa ating lahat. Magsabing amen? Wala tayong magagawa. Kaya po, mga minamahal, magsaliksik po tayo. Wise ways to treat Christian leaders. Yung ating mga leaders, mga minamahal. Praise God. Mula sa ating minamahal, kagalang-galang, beloved pastor, mga preachers, ordained preachers, mga minamahal, kung wala sila, sinong tatawagin natin? Magsabing amen. Kaya po, mga minamahal, praise God, hallelujah, we give double honor. Ang sabi nga po rito, mga minamahal, 1 Timothy chapter 5, 17 to 18. Basahin po natin, mga minamahal ko, mga kapatid, praise God, hallelujah. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 5, 17 at 18. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay aring may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Lahat po magsabing amen. Tayo po may makakapalakpak. Pumalakpak tayo sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising, magsabing amen. Lahat ng tulog, pumalakpak. Aba. Praise God, hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Maikli na lamang po ito, mga minamahal ko mga kapatid. Atin na lang pong tapusin. At para mamaya, lahat tayo pagpapalaing spiritual pag uwi natin sa ating mga tahanan. Amen po? Praise God. Kaya nga po, mga minamahal, tayo inarito. Nakapagsaliksik na po tayo. Mga minamahal, ay hindi po tayo pupunta rito, mga kapatid, kung hindi tayo pinagpala ng Diyos. Amen? Iiwanan natin ang mga tahanan. Mamamasahe po tayo pagpunta rito. Magdamag pa, mga minamahal. Yung iba, galing pa sa ating mga hanap buhay. Trabaho, mga kapatid. Praise God. Pagdating dito, latang-lata na po tayo. Mga minamahal, pero magtataka po tayo, mga minamahal. Pag tayo nakaumawit, nakapagpuri sa ating mahal na Panginoon, bigla na tayong lumalakas. Magsabing amen. Purihin po ang Diyos. Kasi nga po, mga minamahal, ating inaalaala, mga minamahal, yung prayer ng ating beloved pastor. Mga minamahal, hindi po nasayang, mga kapatid, sa bawat isa. Kaya nga po, mga minamahal, ang sabi po sa ating nabasa, sa unang Timoteo 5:17, mga minamahal, ang mga matatanda o matanda ay nagsisipamahalang mabuti, ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at pagtuturo. Yan po'y nakasulat sa unang Timoteo 5:17. Hindi po tinutukoy dito, mga minamahal, yung umiidad na ng 70, 80. Mga minamahal ko, mga kapatid. Kundi ang tinutukoy po dito, yung umiidad na sa spiritual. Yung mga nauna na po sa atin. Kasi mayroong maedad na, mga minamahal, 1 taon pa lamang na-save. Kaya po, ang tinutukoy po dito, ang mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti. Mga minamahal, yung namamahala sa atin. Ibig sabihin ng ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved ordained preacher sa lugar pong ito, mga minamahal, praise God, di ba? Siya po ang namamahala sa bawat isa po sa atin. Musician, siya po ang tinatanong. Mga minamahal, lahat ng iniindang problems ng kapatiran, siya po ang tagapagtaguyod. Ama po natin siya rito. Wala po tayong ibang tatawagin dito, mga minamahal, kundi ang ating beloved Ope, ang kanyang beloved wife, mga minamahal, praise God. Sa kanya po tayo hihingi ng saklolo. Magsabing amen. Yun po mga tinutukoy ng Biblia. Kapag hindi po natin kaya, mga minamahal, ang mga dumarating biglang trials, problema sa atin. Hindi po natin kaya. Hihingi po tayo ng payo sa kanila. Sapagkat sila po ang mayroong kakayanan, mga minamahal, may mataas na spiritual, mga kapatid, sapagkat sila po ang mga naunang mga bagay na pinagdaanan na hindi po natin pinagdadaanan pa. Magsabing amen. Pag tayo po ay napayuhan nila, mga minamahal, praise God, sumunod po tayo sa payo. Ito po'y payong hindi sa ikahihina. Ang payo po nila,
ikaw po'y palakasin. Mga minamahal, number one, spiritually. Kapag ikaw po'y lumakas sa spiritual, mga minamahal, praise God, hallelujah, yung mga material ay kasunod na po yan. Kapag ikaw po'y pinalakas ng Diyos, mga minamahal, praise God, hallelujah, kasunod na po niyan. Pagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal, blessing na wala pa sa iyo, ipinagpepare mo na wala pa sa sunod-sunod na po yan. Ang mahalaga, mga minamahal, sumusunod ka sa mga namiminuno sa inyo sa spiritual. Magsabing praise the Lord. At kapag tayo po, mga minamahal, praise God, sa ganang atin, lamang, mga minamahal, wala po tayong magagawa. Mga kapatid, lagi tayong hihigi ng payo. Kapag tayo po ay nakahingi ng payo, nag-pray, mga minamahal, payayamanin ka ng Diyos sa mga blessing. Spiritual, materially, mga minamahal, nariyan lamang po yan. Ang mahalaga, yung iyong pagsunod, mga minamahal, sa paggabay ng mga nagmamataas o mataas, mga minamahal, sa bawat isa po sa atin. Magsabing praise the Lord. Mga kapatid, kaya po ang sabi rito, mga minamahal, sa iba yung kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Lagi mo tayong nalamnamin yung mga binibigyan nilang advice sa bawat isa. Lagi nating isa sa puso, isa sa isip, yung kanilang payo sa bawat isa, mga minamahal. Magsabing amen. Yan ay payong ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Magsabing praise the Lord. Purihin po natin babait na Diyos. Kaya po, spiritually, mga minamahal, igalang. Mga kapatid, praise God, hallelujah, sila po ay totoong nalangisan ng ating mabait na Diyos. Ang ating beloved parents in the Lord, mayroon po siyang mga mangangaral, maging sa lugar pong ito. Mga kapatid, igalang po. Yan po ang napakahalaga, mga minamahal, praise God. Irespeto. Alam niyo po ba, mga minamahal, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, naalaala ko po nung nagdibo yung aking minamahal na panganay na anak. Mga minamahal, kakaiba po ang dibo po ng aking mahal na panganay na anak. Bakit? Kasi po ang birthday niya po, June 27. Ang ating beloved parents in the Lord, June 28, ating mahal na pastor, ay nagkataon nung mga nakaraang taon, mga minamahal, ay sa amin nagpuntahan kasi pinaghanda ko po yung aking panganay na anak. Alam niyo po ba ang nagpayo sa aking panganay na anak? Kakaiba po sa lahat. 18 ordained preacher, mga minamahal, na nagpayo po ng ito pong tinatawag na advice. 18 advice, mga minamahal. 18 ordained preacher. Hindi ko na po isa-isahin, mga minamahal. Praise God. Imagine, 18. Nasa bahay po lahat yan. Kung saan-saan Luzon, Visayas, Mindanao po nang galing yan, mga minamahal. Naroon po sa aking tahanan. At ang isa po ay binigyan natin ng 5 minuto na mag-advise. Mga minamahal. Praise God, 5 minuto ang bawat isa. Ay 18. Kaya medyo tumagal. Pero may isa po na nag-advise, mga kapatid, na sobrang ikli. Alam niyo po ba ang in-advise niya, mga minamahal? Respect. Respeto. Tapos na. Respect lamang, Nika. Yan ay kahit siya ka magpunta, kahit sa ibang bansa, kahit sa ang sulok ng Pilipinas ka, pumunta, dala mo ang salitang respect. Respeto. Ay, dahil mo pa may pinag-aralan. Magsabing amen. Yung ikaw ay matutong mapagpakumbaba, mga minamahal, hindi ka yung mga salitang kalye na kasusurahan. Hindi ka kaiiyamutan yung mga salitang yan, mga minamahal. Praise God. Kaya sa mga kabataan, mga minamahal, yan lamang po, respeto. Mga minamahal, kung kayo po ay hindi gaanong marespeto sa inyong magulang, irespeto po natin yung mga nagdadala ng salita ng Diyos. Amen? Magsabing amen. Irespeto po natin mga namiminuno sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, sapagkat ikaw ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Kapag wala kang galang, wala kang respeto, wala ka pong maaabot, wala kang mararating, medyo masakit na salita, pero totoo po yan, mga minamahal kong mga kapatid. Praise God.
ay hindi man po sa pagkataas sa sarili. Ako po'y 12, 15 anyos, ay ako po'y layaw na, mga minamahal. Kung saan-saan na po ako napunta. Pero bawat puntahan kong lugar, mga minamahal, ang tanong sa inyong balikod, kailan ka babalik? Kailan ka pupunta ulit dito sa amin? Sapagkat ako po ay mga minamahal ay natutong makisalamuha, mga minamahal ko mga kapatid. Yung paggalang, yung pakikisama mo, mga minamahal, praise God. Magpakumbaba ka lamang, malayong malayo ang iyong mararating na ikaw po ay hindi mapapahamak. Magsabing amen. Lahat magsabing praise the Lord. Yung pong respeto, mga minamahal, yan po ay napakahalaga, mga kapatid. Nung mga panahon ako'y nag-aayuno po dito, mga nakarang taon, dito sa pwesto ko, mga minamahal, nadyan ng mga ibang gamit dito. Ay basta, ito yung sabihin ko lang para alam mo na kapatid ko sino ka. Halbot dito, halbot doon, ay papahinga po ako. Mamaya naroon, higit na naman. Nagugulantang ako. Parang tataob na yung aking folding bed. Mamaya, pumunta na naman, may kinuha na naman. Ay, pinagsabihan ko na, Brad, may tao dito. Dapat ikaw kung kumato ka muna, tumawag ka muna para makapaghanda naman ako. Hindi mo pagsabihan ko, ay sige po kuya, biglang bumait. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Ganon po lamang, mga minamahal. Irerespeto po natin kahit sino yan, mga minamahal. Sapagkat yung mga taong nilangisan ng ating mabait na Diyos. Imagine tayo po ay mahal na mahal ng ating beloved parents in the Lord. Magsabing amen. Mahal na mahal po tayo ng ating mga manggagawa. Di ba? Pagka kayo po ay hindi nakita ng ating beloved ordained preacher, ng ating mga manggagawa, hanap po agad kayo sa inyong mga upuan. Magsabing amen. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Ipanalangin. Ipanalangin nyo din po kami, mga minamahal. Kami po mga tumatayo ay hindi po kami perfecto. Mga kapatid, kayo po ay ipinapipray ng ating beloved ordained preacher kapag linggo. Mga minamahal, tulog pa nga po kayo. Mga minamahal, praise God. Sa inyong mga tahanan, lahat ng barangay, lahat ng may barangay na may kapatiran, binabanggit po kayong isa-isa dito ng ating beloved OP. Ipanalangin din niyo po sila. Amen? Ipanalangin niyo din po kami, mga minamahal. Hindi po kami perfecto, mga kapatid. May mga kahinaan din po. Kaya ang bawat isa ay magpanalanginan. Kung paano po kayo pinapag-pray ng ating beloved pastor, ganun din po kami. Ipag-pray niyo din po kami. Mga minamahal, walang perfectong tumatayo sa banal na pulpito, kundi tayo po ay kumbaga po ay dumadanas pa rin, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya po, pakinggan. Yan po yung pang-apat, mga minamahal. Pakinggan niyo po. Mga minamahal ang ating mga tagapanguna. Sister man yan, mga minamahal. Brothers man yan na nauna sa atin na inaatasan ka. Mga minamahal, sundin po natin. Mga minamahal, pakinggan po natin ang kanilang ini-advise sa atin. Tanggapin po natin ang tanggapin. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi po yan, mga minamahal, kumbaga, makakasira, makakadistract ang ibibigay niya sa iyo. Kundi, mga minamahal, spiritual kasi spiritual po sila. Mga minamahal ko mga kapatid, praise God, hallelujah. Kaya nga po, sila po ay nasa kanilang posisyon, spiritual man, mga minamahal, pakinggan po natin. Magsabing amen. Para sa ikabubuti ng lahat. Lahat magsabing praise the Lord. Materially, mga minamahal, kaya kailangan suportahan din ang ating iglesia sa banal na gawain sa lugar pong ito. Kung wala po ang suporta, mga minamahal, ay maaaring ma-paralyze ang ating banal na gawain. Dahil hindi naman tayo exempted sa mga gastusin. Imagine po natin itong ating mga tinatayong ito, lahat po ay may bayad, mga minamahal. Kung tayo sa love offering lamang, maaaring minsan kulang pa. Mga kapatid, praise God. Kaya po, mga minamahal, yun po yung material suportahang material para masarap magpuri sa ating mapagpalang Diyos. Magsabing amen. Praise God. Habang ginagawa mo naman po yan, mga minamahal, huwag mong isipin kalugihan yan, mga kapatid. Kapag ginagawa po natin ang mga gawaing banal, banal po kasi yan. Lahat na gawain dito, mga minamahal, banal yan sa paningin ng Diyos. Magpupuri, banal yan. Amen? Magpapatotoo, banal yan.
Kahit sa love offering, malaki, maliit, mga minamahal, banal yan. Hindi mo kayang gawin yan, kapatid. Kung hindi yan banal at sinamahan ka ng ating mapagpalang Diyos sa prayer ng ating beloved pastor. Amen? Ikaw po magbigay, mga minamahal, sa 1,000, di ba? Babawasan mo yan. Ay hindi ba kung isang buwan mo lang ang gagawin? Ilang beses gawain natin sa 1 linggo? 3. Di ba? Mga minamahal ko mga kapatid, kung hindi banal yan, manghinayang ka na. Magsabing amen. Pero po yan ay mga minamahal, banal sa paningin ng Diyos. Kaya nagagawa po ng bawat isa. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, hallelujah, mahirap ang nangunguna, mga minamahal, sa gawain ng ating mabait na Diyos. Kung wala ang gabay ng Diyos, talagang hindi po nila kaya, mga kapatid. Ang kanilang serbisyo, mga minamahal, praise God, nang nangunguna, mula aluyan. Ibig sabihin, sanggol ka pa. Ikaw po ay iaalay na dito sa unahan. Ipapag-pray ka na. Hanggang sa tumanda, mga minamahal, mga ilang mga kapatiran, hanggang hindi pa nagbabalik ang Diyos. Mula aluyan hanggang libingan. Di ba? Pupunta ang ating beloved Ope sa libingan, ipapag-pray yung huling wakas na ng ating ilang mga minamahal kapatirang senior na. Mga minamahal, praise God. Na wala naman pong kapalit yan, na bayad. Mga minamahal, bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito? Sapagkat yan po ang kanilang layunin. Nasaliksik na nila, mga minamahal, praise God, hallelujah. Ganon ang maglingkod sa ating mabait na Diyos. Kaya tayo po, mga minamahal ko, mga minamahal, mga kapatiran, ang ating pagpunta sa lugar po ito, alam po nating lahat, na nasaliksik na po natin, matalinong pagkasaliksik. Kaya tayo tumagal, mga minamahal, yung iba 40 years, 30 years, 20 years, above, mga minamahal, yung iba 5 years. Paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, sapagkat alam po natin, ang mga namiminuno dito ay totoong nilangisan ng ating mabait na Diyos. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kakaiba dito. Pag may matindi kang problema, nung una, mga minamahal, hindi ka makapunta sa simbahan. Bakit? Ay sarado ang simbahan paggabi. Magsabing amen. Kukonsulta ka. Sarado. Mga minamahal, meron kang malalang, bigla ka nagkaroon ng karamdaman. Takbo ka sa hospital. Sa ganitong oras, madaling araw, minsan walang doktor. Magsabing amen. Hindi ka masikaso, mga nurse lang ang naiwan pag minsan, mga minamahal. Subalit dito kapag tumawag ka, mga minamahal, na ipag-pray ka, agad-agad ang kaginawahang galing sa ating dakilang Diyos na buhay. Magsabing praise the Lord. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At dito po sa aklat ng Deuteronomio, mga minamahal, isama na po natin ito bago sa ating pagkatapos. Dito po sa aklat ng Deuteronomio 17:12, mga minamahal, praise God. Ito po naman yung pagkapaka walang halaga sa yung mga nakikinig, mga minamahal, na hindi po gaanong binibigyan ng respeto, mga minamahal. Basahin po natin. Ito pong aklat po ng Deuteronomio 17, talatang 12. Amen. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 17, talatang 12. At ang tao na gumagawa ng pagpapalalo sa di pakikinig sa sacerdote na tumatayo upang mangasiwa doon sa harap ng Panginoon mong Diyos o sa hukom, ay papatayin nga ang taong ito, ang taong yaon, at iyong aalisin ang kasamaan sa Israel. Amen. Lahat pa'y magsabing amen. Pakinggan po natin, mga minamahal, bigyan po natin ng kaunting paliwanag ito, mga minamahal. Ang di pakikinig, ito po ay kawalan ng respeto. Ang sabi po ng Biblia, sa ating pong nabasa, binasa po natin, mga minamahal, praise God, hindi po ako may sabi. Ito po ay nasa aklat ng Deuteronomio 17, talatang 12. Ang di pakikinig ay kawalan ng respeto at tinatawag na pagpapalalo. Umaatikabo na ang mensahe, mga minamahal, ang preaching ay dadon lamang sa isang tabi. Mga minamahal, nakahalokip para bagang walang problema, mga minamahal. Para bagang walang ipinagpipray. Alam mo, mga minamahal, mga kapatid, delikado po ito. Magsabing amen.
Delikado po yan, mga kapatid. Bakit? Ang sabi ng Biblia, mamamatay ka. Mga minamahal, hindi po totally sa ating physical, mga minamahal, mamamatay ka sa spiritual kasi hindi ka po nakikinig. Ito po yung tinatawag na kawalan ng respeto. Mga minamahal, ang tawag ito, mapagbalaki, mapagpalalo. Delikado po yan, mga minamahal. Bakit? Kapag namatay ka sa spiritual, empty ka na, mga minamahal, kapag empty ka na, hindi ka na halos dinggin ng Diyos ang iyong prayer. Magkaroon ka ng paalala. Magsabing amen. Kapag nagkaroon ka ng paalala, ay sinong tatawagin mo? Ay samantalang save ka dito. Kapag nagpa-doktor ka, nagpapunta ka ng simbahan, pagtatawanan ka lamang. Bakit? Ay ilang taon ka na dito, Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, 10, 20. Dito ka magpapagamot. Magsabing amen. Wala kang ibang tatawagin din, kundi ang mga mangangaral, ang mga workers, na gabit araw ay nagpupuri. Ikaw naman, mga minamahal, binabawasan mo, nagpapalalo ka, mga minamahal, ikaw na mismo ang nagpapakamatay sa iyong spiritual. Mahirap po yan. Kaya nga tayo po mayroong banal na pagkakatipon. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Mga minamahal, kapag ang iyong faith, mga minamahal, 60%, kapag dumalo ka ng Miyerkules, maging 65 yan. Dumalo ka ng Friday, magdamag, maging 80% yan. Sunday, maghapon, maging 90% yan. Mga minamahal, ibig sabihin, tumataas. Magsabing praise the Lord. Huwag pababa, huwag sa papatay. Kapag papatay, pabawas ng pabawas, ikaw din ang mahirapan naman yan. Magsabing praise the Lord. Kaya po, mga minamahal ko, mga kapatid, hallelujah, ang ating pamagat, wise ways to treat Christian leaders. Makinig ka. Kahit sino nakangaral, mga minamahal, pakinggan mo. Sapagkat, mga minamahal, praise God, ang mga nangangaral, mga minamahal, hallelujah, galing yan sa ating mabait na Diyos. Sa una't dalangin po ng ating minamahal, kagalang-galang, beloved pastor. Makakapalakpak po tayo sa ating mabait na Diyos. Lahat magsabing amen. Last verse na po, mga minamahal, praise God. Ikalawang Kronika, 20, talatang 20 rin. 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Last verse na po itong Hebreo chapter 13, verse 17. Mga minamahal, basahin na po natin. Ito pong dalawang talatang ito, maganda na po ang ating mga beloved altar call. Mga minamahal, basahin muna po natin 2 Chronica chapter 20, verse 20. At last verse na po itong Hebreo chapter 13, verse 17. Hallelujah. Ikalawang mga kronika, kabanata 20, ang talata ay 20. At sila'y nagsibagong maaga sa kinamagahan at nagsilabas sa ilang ng tikuwa. At habang sila kisilabas, Yosafat ay tumayo at nagsabi, dingginin niyo ako, O Huda, at iyong mga taga-Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sagay matatag kayo, sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Magsabi tayo, praise the Lord. Basahin niyo pong mabuti yan, mga minamahal. Ikalawang Kronika, Kapitulo 20, talatang 20. Ito po ang gawain, mga minamahal, na mga nagpapalakas sa atin, mga kapatid. Kung wala po ang ganitong pangungusap, mga minamahal, wala tayong aasahan. Kung sa ating sarili lamang, mga minamahal, lagi tayong abala, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya, minsan humihingi tayong, Kuya, back up prayer. Ate, back up prayer po. Ganyan, mga minamahal, kasi sa atin, kulang po tayo, mga minamahal, mga kapatid. Kulang po tayo, ang iba sa atin. Walang ibang nagpapalakas sa atin, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal pa Yesu Kristo. Sa prayer ng ating beloved parents in the Lord. Mga minamahal, praise God, naroon ka sa isang liblib na lugar, tinataglagi mo ang karamdaman, mga minamahal. Hindi ka makakilos, mga minamahal ko, mga kapatid. Hindi ka makagawa. Mga minamahal, kasi kulang tayo sa panalangin ng bawat isa. Ito pong 2 Chronicles, ito po, mga minamahal, praise God, hallelujah, ang mga ginawa ng mga unang mananampalataya. Mga minamahal, sila po ay naggising ng maaga. Mga minamahal, nagpupuri sa ating malapay ni Jesus. Katulad ng ating mga beloved workers, ng ating mga beloved ordained preachers sa lugar pong ito. Di ba, mga minamahal, pagpunta mo rito, umaga may nagpupuri, tanghali,
Sa hapon, mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa madaling araw, may nagpupuri. Mga minamahal, kaya kapag humingi tayo ng prayer, mga minamahal, agad-agad nariyan ang gabay ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, at sila nagsibangon maaga sa kinamagahan at nagsilabas sa ilang sa Tekoa. At habang sila nagsisilabas, si Josapat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Juda at ninyong mga taga Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoong inyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, at sa gayoy giginhawa kayo. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y sumampalataya sa mga propeta ng Diyos. Mga minamahal, sa mga nagtuturo sa bawat isa po sa atin. Sila po ay mga totoong instrumento ng ating mabait na Diyos. Mga minamahal, maniwala po tayo sa kanila, mga kapatid. Ang sabi ng huling versikulo, mga minamahal, last verse, Hebrew chapter 13, verse 17. Basahin na po natin huling talata, mga minamahal, at maganda na po ang ating mga beloved. Altar call natin po, mga kapatid, sa mga papuring awitin po natin, bago po sa ating mga pangailangan. Amen. Mga Hebreo, Kapitulo 13, ang talata ay 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Pumalakpak po tayo sa ating mapagpalang Diyos na buhay. Itong talatang ito, mga minamahal, ulit-ulitin po ninyong basahin. Mga minamahal ko, mga kapatid, talagang ito po, mga minamahal, ay para lamang sa mga tunay na mananampalataya. Hindi po natin kaya. Kung wala pong nagpe-pray sa bawat isa po sa atin, mga minamahal ko, mga kapatid, praise God, tayo po ay dadakmain ng dyablo, mga minamahal. Tayo po ay nanlulupay minsan, mga minamahal. Tayo po ay nangihina, may pagkakataon, mga minamahal. Tayo po ay minsan walang gana sa pagpupuri. Ang iba, mga minamahal, praise God. Yung iba'y abala sa hanap buhay, mga kapatid. Ang iba po ay talagang nagpakalumo na sa kalayawan, mga minamahal. Pero nadyan pa rin lagi ang ating magulang sa Panginoon. Nadyan palagi din ang ating mga beloved workers na siyang tagapangalaga sa bawat isa. Katulad ng ating nabasa kanina, mga minamahal, praise God, hallelujah. Sila po ay tagapagbantay ng ating kaluluwa, mga minamahal, praise God. Kung wala sila ay para tayong tupa na pinabayaan. Para tayong sanggol na walang nag-aalaga at para tayong bulag na walang taga-akay. Imagine po natin ang mga bagay na yan, mga minamahal. Praise God. Yan po ay sumisimbolo sa ating mga beloved workers. Gabay, patnubay, mga minamahal. Nadyan ang pag-iingat, advice na mabubuti, mga minamahal ko, mga kapatid, sa bawat Kristiyano. Kaya lahat ng sumunod, mga minamahal, lahat ng nagsitalima, nagsipay bigay halaga. Bata pa lamang, mga minamahal, kay dami ng improvement, mga kapatid. Bata pa lamang, mga minamahal, kay dami ng talento. Mga minamahal, bakit? Sila po ay naging masunurin sa mga tagapayo sa kanila. Advice na mabubuti. Kaya po sabi ng huling talata nating nabasa, mga minamahal, dito po sa aklat ng Hebreo 13, talatang 17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat, mga minamahal, dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila'y ang mga susulit upang ito'y gawin nila na may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Totoo naman po yan, mga minamahal ko, mga kapatid. Kung wala ang ating mga beloved workers, ano na ang buhay natin ngayon? Mga minamahal, nagpupuyat po sila, alang-alang sa atin. Alang-alang sa napakaraming kaluluwa. Sila po'y nangangamba kapag hindi ko kayo nakikita sa banal na pagkakatipon. Sila po'y nag-aalala, mga minamahal, kapag hindi na po kayo nakakadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Sapagkat alam na po nila ang mangyayari sa bawat isa, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya po sa umagang ito, tayo pong lahat ay pinagpala, dinala po tayo sa tunay at buong katotohanan. Ang Diyos na ating pinupuri, Diyos na may lalang sa atin, lumikha ng lahat ng bagay. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, pinagpala na ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po lahat ay umawit. Kung tayo po'y makaluluhod, mas mainam,
Mas mabuti, mga minamahal, damahin po natin ang banal na presensya ng Diyos upang sa ating pananalangin, mga minamahal, praise God, hallelujah, tayo po ay gabayan at pagpalain ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Awitin po natin ang naglalaro sa isang papuring awiting Tagalog, mga minamahal, bago po sa ating mga pangailangan. Mga minamahal kong mga kapatid, hallelujah, nasaan kaya ang ating buhay? Nasaan kaya tayo, mga minamahal, praise God, kung wala tayo sa banal na gawain? Hallelujah, praise God. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malalaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Kalungkutan, walang pagbabago. Kapatawaran ang ating nagdaramo. Pagbibuhan ang naging dahilan ng naghahanap unang liwanag. Siyang pansamantalang kasagutan sa aking alam. Nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Sa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Oh, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Hindi alam kung saan ang tungo. Hindi alam kung saan ang tungo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Manginmahal mga kapatid sa ating manang Panginoon sa umaga ito, tayo po mga minamahal ay narito sa ating magdamagang panalangin upang ating pong ibigay sa manang Panginoon lahat ng ating mga kabalisahan sa buhay. Sa pamamagitan ng ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos, manginmahal, ang mahal ng Panginoon ay tutugon sa ating mga panalangin. Bagi sa ating mga webcast viewers, sa ating pong mga minamahal mga kapatiran, mga minamahal mga kapatid, tayo po sa umaga ito'y manalangin sa ating mga personal, sa ating mga pangailangan, mangimal sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Itaas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Banggitin nyo sa inyong mga labi, ang inyong mga prayer request, mga minamahal kong mga kapatiran, mga problema, mga kahirapan, mga nagbibigay hadlang. Praise God. Tayo manalangin. Praise the Lord. Hallelujah.
Umunta kilat mabagpala po naming Ama, makapangyarihan sa lahat, may isa ng po Diyos sa umaga ito. Kami po ay patuloy dumudulog po sa sentrong biyaya, humingi po kayo ng habag, paturan. Saan man po kami nasumpunga sa amin, nagawa hindi man po karapat-dapat sa iyo. Manang Panginoon, alam po namin na dyan po lagi ang panalangin ng aming minamahal, ginagana naman pastor, para sa aming mga kaligtasan, magi sa aming mga kababayan, magi sa aming mamahal sa buhay. Manang Panginoon, sa umaga ito, pagkaluban mo po ng mga pagpapala, Manang Panginoon, katatagan ng panampalataya ang iyong mga anak, Manang Panginoon, hallelujah. Alisin mo po ang mga hadlang sa kanang buhay, Manang Panginoon, sa paglilingkod sa mga karamdaman, pagalingin, Manang Panginoon. Ito po aming dalangin, we pray, O God, in Jesus' name, amen and amen. Sige po, mga mahal, tayo po ay narito ngayon sa ating uban na prayer. Bilang po ito punta, kaliwang kamay, ilagay niyo po sa parte ninyo karamdaman. Isipin niyo po ang ating mga pastor na naglihans, magi sa mga webcast viewers natin, mga problema sa ating pong ulo, ang kanang kamay, ikas ahot. Sige po, mga mahal, isipin niyo mga pastor na naglihans, mga Panginoon sa umaga ito, sinasamay po namin sa aming mga mahal, makapatid, hindi mo yung karamdaman na leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of dearest Jesus. Problem be solved. Cast out in the name of Jesus. Mga hadlang sa mga pagpapala sa aming mga iman makapatiran, cast out in Jesus' name. Doubt, pag-alilangan in Jesus' name. Cast out in the name of dearest Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord ngayon, mga mahal, sa umaga ito. Tayo po lahat ay tumayo, ang kinina po natin, mga mahal, ang ating mga prayer, mga panalangin ay nakarating at pinakinggan ng ating pong mahal na Panginoon. Praise God. 3 times siya, sabihin po natin, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Diba, this sound, praise the Lord. God bless you po, mga mahal, at